Okay mga kapuso, nandito po tayo sa sewage and septic treatment plant ng lungsod ng Puerto Princesa, kung saan sa ngayon ay under full control na po ng Vivant, which is sila rin yung may hawak ng Delta P dyan po sa barangay sa Santa Lourdes. So ang kagandahan po nito ay yung as much as possible, yung lahat ng ating mga water waste ay maidaan dito po sa plantang ito, na sa ganun ay ma-process at malinis bago po tuluyang itapon sa ating Puerto Princesa Bay, na sa ganun ay makaiwas po tayo sa patuloy na pagtaas ng contamination ng ating Puerto Princesa Bay. So yan mga kapuso ang kabuuan ng planta, no? Dito yan matatagpuan sa bahagi ng ating Baywalk area, kaharap mismo yung ating Puerto Princesa Bay. So dito pinaprocess yung mga galing ng septic tank natin at mga canals, mga kapuso. So yan, hanggang sa ito po ay maging clear water papunta po dito sa area po na ito. So yan, hanggang sa dito na po siya pumunta. Malinis bago itapon sa ating Puerto Bay. Sir Chris, maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating pong mga kababayan paano po yung proseso nito pong ating planta? So, yung process po natin dito sa Puerto Princesa Water Reclamation Learning Center is SBR process o Sequential Batch Reactor process. Okay. Kung saan by batch namin pinaprocess yung pumapasok na wastewater dito sa aming planta. So wastewater in the form of sewage, yung galing sa fresh kabahayan sa residential, sa mga hotel, and also sa dislodging, yung septic tank natin na sinisip-sip. So kinikater po namin at saka pinaprocess. So ito po yung SBR process natin kung saan kinakain ng good bacteria, which is ang activated sludge, yung mga bad bacteria na galing sa wastewater natin. So, ang pollutant, para reduce natin at saka bago ma-discharge sa bay, isi-secure natin talaga na ito ay malinis. So, on the process, pumapasok yung wastewater, ini-aerate natin. Pagkatapos ng aeration, is ihiwalay natin yung mabigat at saka yung malinis na tubig. Okay. O yung malinis na tubig, aangat, so hindi i-harvest namin yon. So hindi ibig sabihin ng malinis na tubig is malinis na. So we will disinfect the water for further treatment in the form of addition of chlorine, so chlorination. So may dosage lang kami ng chlorine na ina-add sa wastewater para i-deactivate at saka ma-reduce yung number of bacteria or pathogens. Si pathogens or si coliform, siya po yung nagkakadulot ng sakit sa atin. So one of the critical parameters na binabantayan namin dito sa planta. And also, in order for us to know na efficient yung process namin is through our aquarium. Sir, sa kabuuan ng Puerto Princesa, nasa ilang porsyento po ngayon ng waste water ng lungsod yung natitreat, dumadaan dito sa ating planta? For now, may 3 collection points na pumapasok dito sa aming planta. And aside of that 3 collection points, meron pa po mga collection points na hindi siya collection points, drainage system na hindi dumaan dito sa planta. So, bali, si planta is help only to enhance the quality of the bay, but not only one of the solutions. But for the main solution for the recovery of the bay, it must be joint efforts to save totally the quality of the bay. Pero magmula nang pumasok ang planta, talagang malaki na po ang naitulong natin doon sa Yes po. paglilinis ng bay. Yes po, nalinis ang bay, na enhance natin ang quality kahit papano, and continue pa rin po kami sa aming treatment process para ma-enhance yung quality ng bay natin.
5 years ago, itong mga koi na ito yung unang binitiwan noong magsimula itong planta na ito. So what is the significance of this part? The significance po of this part of the plant is it is a living proof that our treatment process is compliant and working siya ng effectively. Since kung malinis yung discharge natin is livable po to sa nagtatrive yung mga isda na mabuhay dito. Okay. And as well as for almost 5 years, same fish, kung ano pinakawalan po dito, nabubuhay pa din sila. Kasi it is important to monitor din yung effectivity ng treatment process natin. And for this, the fish is thriving, meaning compliant tayo sa parameters ng DLR na nakaset sa atin. Okay. So, it means na itong tubig na itong ginagalawan ng mga isdang ito, the same water na ito na po yung ating nire-release sa Puerto Bay, sir. Yes. Ganun kalinis po. Yes, ganun kalinis pa. Same water, kung ano pong nakikita natin dito sa fish pond, Okay. it's the same water po na nare-release natin sa fish. So actually po, makikita mo natin may mga water na pumapasok, hindi po siya paikot-ikot lang na tubig. Okay. Since ang water po dito is galing talaga sa treatment process natin at sa source para ma-circulate dito sa fish pond ng mga isda. What are the commitments ng Vivant? Ngayon tayo na po yung may full control ng wastewater treatment na ito dito sa Puerto Princesa. Okay, so now that we are already operating and managing the PTWRSC wastewater treatment plant, we'd like to ensure na lahat ng commitments natin sa our contracts and ensuring that we will treat the wastewater for the people of Puerto Princesa ay maipatupad namin. So, as you can see right behind me, one of our brand new vacuum trucks, and it's one of the fleets that we're increasing right now to ensure na we can serve really the septage and sewerage requirements of Puerto Princesa City. So you can be assured na with the Vivant operating and managing the plant, we will put in the investment, the resources, the equipment, and the manpower necessary to serve the wastewater needs of the people of Puerto Princesa. Thank you, sir. Thank you. Attorney,